Sensitive topic muna tayo, na konting tao lang ang makakaunawa. Dahil pag narinig ng iba, pwedeng isiping may sira ang ulo mo. Dreams, prediction, tarot reader, mga katangian ng tao na tinatawag na psychic. Pero paano nga ba nagiging psychic ang isang tao? Ano ang dapat na itest mo sa sarili mo para malaman mo na ikaw ay isang psychic? Kapag activated ang chakra mo na tinatawag na Sahasrara or crown chakra at third eye chakra or Ajna, mag-a-activate ang pagiging psychic mo. Dahil lahat ng tao ay pwede maging psychic kung activated ang dalawang ito. Magbibigay ako ng 8 halimbawa ng senaryo para malaman mo kung ikaw ay isang psychic. Una, malakas ang instinct mo. Halimbawa, merong isang tao na nararamdaman mong may ginagawang mali. Kahit walang nagsabi sa'yo, kahit walang ebidensya, ramdam mo lang na alam mong may mali. Instinct yun. Isang halimbawa pa ulit, meron kang pupuntahan, isang mabilis na daan at isang malayong daan. Ang lagi mong pipiliin ay yung mas mabilis kung ikaw ay hindi psychic. Pero minsan, dumarating sa point ng isip ng isang psychic, nararamdaman niya na kailangan niyang dumaan doon sa isang matagal. Dahil pwedeng may mangyari dito sa short way, o baka may mas magandang mangyari kapag dumaan siya doon sa mas matagal daanan. Number 2, para malaman mo kung ikaw ay isang psychic, kahit anong puyat mo at kailangan mong gumising sa umaga at mag-a-alarm ka, lagi mong nauunahan ang orasan mo mag-alarm. 5 to 10 minutes. Number 3, na-experience mo na ba na habang naglalakad ka, kumakanta ka? Sa patuloy-tuloy mong paglakad, yung kinakanta mo, narinig mo sa isang radyo o TV na pinatugtog. Kung na-experience mo yan, isa kang malakas na psychic. Dahil malakas ang prediction. Number 4, habang may ginagawa ka sa buhay mo, may biglang taong sumagip sa utak mo or sa isip mo. Tapos, after ng ilang oras, may mababalitaan ka na nangyari sa kanya. Either kaarawan niya, nagkasakit siya, o na-tag bite siya. Number 5, signs na isa kang psychic. Kapag tumingin ka sa cellphone mo at lagi mo naaabutan yung relo na doble-doble yung numero, katulad ng 11-11, 12-12, 10-10, 22-22. Ibig sabihin na pinapractice mo yung sarili mo sa prediction at napapractice mo ito ng tama. Number 6, panaginip. May napaginipan ka na ba na naging vision at nagkatotoo? Vision of dreams. Merong 3 uri ng panaginip. Base sa pag-aaral ko sa sarili ko simula ng bata pa ako, dahil sa experience ko, ang 3 uri ng panaginip ay ang simbolo. Ito yung mga ahas, tubig, kidlat, dumi, ipin. Pangalawang uri ng panaginip, yung tinatawag na kabaligtaran. Hindi nangangahulugan na ang kabaligtaran ay hindi mangyayari. Kapag pangit yung napaginipan natin, sasabihin ng iba, kabaligtaran yan, hindi yan mangyayari. Hindi. Dahil ang totoong panaginip na may kabaligtaran ay nangyayari sa ibang tao. Inululugar mo yung sarili mo dun sa sitwasyon or pakiramdam nung taong nandoon sa panaginip mo. Yung energy na meron yung taong yun na nandun ka, in reality, naramdaman yan nung taong nilugaran mo. So sa kabaligtaran, sa iba nangyayari. At lastly, panaginip na warning o babala. Sa klase ng panaginip na ito, dito pumapasok yung mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Sila yung nagbibigay warning, nagbibigay na wag mong gawin, ginigising ka dahil kailangan mong gumising. Ayan ang 3 uri ng dreams na kung ma-experience mo, isa kang psychic. Kung ang lakas na ng chakra mo at naunawaan mo na yung kakayahan mo sa panaginip mo, dito pumapasok ang pang-7, ang sleep paralysis. Ito yung pakiramdam na nakahiga ka. Hindi mo maigalaw yung mga kamay mo, yung ulo mo. Hindi ka makasigaw. At meron kang groging pakiramdam. Nakikita mo yung realidad, nakikita mo yung totoong nangyayari sa paligid mo. At hindi yun panaginip. Sleep paralysis ang tawag doon. After ng sleep paralysis, after ng pang-7, papasok si number 8. Kung na-experience mo to, totoong isa kang psychic.
ang astral travel. Sa sleep paralysis, hindi ikaw ang nakakakita sa realidad o totoong nangyari sa paligid mo, kundi ang energy mo, ang presensya mo. Natutulog ang katawan ng tao pero ang presensya or spirit hindi yan natutulog. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon para makapaglakbay. Ang astral travel ay merong kakayahan para makapunta sa isang lugar ang iyong enerhiya. Example, meron kang isang kaibigan na nasa ibang lugar at hindi mo pa napupuntahan yung lugar na yon. Pero nagawa mong mag-astral travel sa lugar niya. Malalaman mo kung ano ang itsura ng lugar niya, kung anong kulay ng suot niya, kung sino ang kasama niya sa bahay, at kung ano ang pinag-uusapan nila. Kahit gaano kalayo, kayang abutin ng astral travel. Kung ikaw ay isang psychic na nakakagawa ng sleep paralysis at nasubok ng mag-astral travel, malalaman mong activated ang third eye chakra mo o ajna kung sa paglalakbay mo ay makakakita ka ng iba't ibang elemento sa paligid mo. Makakarinig ka ng boses. Kung na-experience mo yung walong yan, ikaw ay certified psychic. Sa mga susunod kong video, ipaliliwanag ko ng pino ang bawat isang nilalaman nito. Astral travel, sleep paralysis, uri ng panaginip, tarot reading, predictions. I-share ko lang sa inyo yung natutunan kong sarili ko at hindi research. Dahil lahat ng nalalaman ko ay experience ko. Simula nung bata pa ako. Kasabay rin ito ay ipaliliwanag ko kung ano ang tinatawag na Schumann resonance at ang mga narinig nyong 3D to 5D world at gaano ito kaimportante sa lahat ng tao ngayon.